Kapag nanalo si Vice President Sara sa 2028 elections, katapusan na ng pamilyang Marcos. Ibinahagi nga ng isang kolumnista sa kanyang social media na ang 2023 taon na naghiwalay na ang unit team ni na Vice President Sara at Mr. President BBM. At dahil nga sa mga nadiskubre na korupsyon ni Vice President Sara sa Marcos administration, ay ito ang nagbigay daan upang mas lalong lumakas si Vice President Sara at tiyak na ang pagkapanalo nito sa 2028 elections. Kaya naman pilit daw hahadlangan si Vice President Sara na makatakbo sa 2028 elections. Ibinahagi nga ni Rigoberto Tiglao sa kanyang Facebook account ang impormasyon na ito na tila pati si Vice President Sara ay may posibilidad na dalhin din sa ICC ayon sa kanyang post. After Marcos Jr.'s breakup with Sara Duterte in late 2023, Duterte's daughter emerged as the shoe-in for the presidency in 2028, blocking any plot of the Marcoses to continue in power. If Sara becomes president, Marcos, his wife, and even their son could be spending the rest of their lives in prison, as reports of their massive corruption have been circulating, with some, such as former Ilocos Governor Chavit Singson, claiming to have evidence of this. Recent developments have made the ICC conspiracy crucial to stopping Sara. The ICC ordered Senator De La Rosa captured, and according to sources, for Senator Go to be also arrested. If the Marcos government surrenders them, they would be whisked away to the ICC prison at The Hague. At ito pa ang komento ng netizen na may punto rin naman. Ang sabi niya, ang masaklap pa di lang si Bongo Bato. Kung sakaling papabor ang Supreme Court sa ICC, pati daw si Vice President Sara kasama doon papunta ng The Hague. Yun ang nakakabahala. So posible nga itong mangyari kay Vice President Sara kung si Senator Bongo nga na wala namang kinalaman, lalong-lalo na sa Senator Bato, sa EJK na kanilang binibintang. Kung pumayag nga ang Supreme Court sa kagustuhan ng ICC na wala naman talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, ay posible na rin na ipadampot si Vice President Sara at gawa ng kung ano-anong kaso. Kung hindi na nila ito madadaan sa impeachment, ay talagang tepok na ang administrasyon na ito kasi ito na yung last option nila, ang impeachment, na parang imposible sa Senado. Kaya naman ang isang political analyst na si Lito Banayo ibinulgar na tila posibleng walang eleksyon sa 2028. Panoorin natin ang video na ito. Seems na yung kabila ay wala talagang credible opponent against the Vice President doon sa 2028 elections. I'm very interested kasi nung interview mo sa bilyonaryo ba yon? You exposed na may nag-meeting at yung may proposal for a constituent assembly para walang election in 2028. Kinumpirma din ito sa isang interview ni Senator Marcos. Would you happen to again narrate to us ano ba talaga yung nangyari as per your information? Okay, Elmer, noong bago magkaroon ng palitan ng Senate President o palitan ng leadership ng Senado, that was a Monday, May 13, if I'm not mistaken. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay The Plot, kung saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly upang baguhin ang ating konstitusyon. Nako po. This was revealed to me and 9 other people on Thursday, the previous Thursday. Sino kaya yung siyam na yun? 14. May 14 po. Hindi. The previous week. May 10, May 9? 7. 7 po. The previous Thursday, noon,
At out of the blue yun eh. Kinuwento niya na sa VIP lounge ng Solaire, no? Solaire Casino Hotel, Mhm. ay nandoon si Senate President Tito Soto kasama ang Oh, kanyang Tito Soto. secretary si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Bogie Laurel, Okay. kasama naman ang kanyang isa sa kanyang mga deputy speakers na si Attorney Ferdinand yata yun, no? Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay o ang pinag-uusapan ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly Oh. to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension Nako po. para sa kasalukuyang re-electionist na mga senador. 12 yan. At sa lahat ng mga congressmen. Nako. Term extension kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Mhm. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating Nako. or kailangan ng mai-re-elect sa 2028, no? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, inisip ko right after the SONA magkakaroon na ng ganyan, Yes. mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, una, nag-usap kami ng 3 doon sa mga nandoon. Pagkatapos nun, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? Mm. No? Na hindi naman namin tinetake up. Wala naman kami kamuang-muang o ka-idea na magkakaroon ng CONAS, no? Akala namin tulog na yung posibilidad Oo, na yan. dati pa to, yung eh. pirma, iniskatel sa Senado, di ba? So, ang isip namin, considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng kolom, hindi ito off the record, Mhm. no? Hindi ito confidential. Yes. Kasi 10 kami at isa pa alam niyang manunulat ako at kuminsan nai-interview ako. So syempre parang kayo mga journalist kayo. Scoop yun di ba? Yes, So isiniwalat hindi ko naman isinulat as a news item. Sinulat ko sa aking column na lumabas nung May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership, no? Nagkataon lang na May 13. And then after that, I was interviewed by your former colleague Pam and Marlon, si Trixie, no? Secretary Trixie Angeles, no? Sa Bilyonaryo tungkol doon sa column ko. At doon nga siniwalat yung mga detalyang sinasabi ko rin sa inyo ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung si Senator Amy Marcos, una, tinanong ako ni Senator Amy patapos mabasa yung column ko. No? I mean, she was able, siguro yung staff niya, pinabasa yung column ko. So tumawag sa akin si Senator Amy at tinatanong kung ano yon, no? So sinabi ko exactly the same thing, the same story that I'm telling you now. At tinanong niya, sino yung nagsabi sa'yo? Sabi ko, hindi ko pwede sabihin yan. No? Pareho sila eh. Hindi ko pwede sabihin yan. At dun sa interview naman kay Secretary Trixie Angeles, tinanong din ako ron at ang sabi ko, kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang
nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa Oo. pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi Naku, sa amin. sino kaya mismo yun? kay Senator Amy, hindi ko sinasabi kung sino. Sinabi ko na lang, base na lang dyan, ikaw na magano. Kaya I think in her case, she must have, siyempre, senadora yan. Marami ring sources kung sino-sino pang kinausap niya. At ngayon, sinasabi niya, na hindi ko naman sinasabi niya na ang plano ay hindi lang term extension ng mga senador at congressmen, kundi pati ang Pangulo. Nako. No? Right. Malala. Sa kanya na yun, hindi yung galing sa akin. At hindi yung sinabi sa akin nung source ko. Sir Ano ang Lito, chances na magtagumpay ito, Sir Lito? yeah, same Ano? question. Ano ang chances na magtagumpay ito? Well, una, palagay ko, kanya isiniwalat ni Senadora Amy. Actually, miski si Senate President Alan, binanggit yata ito sa kanyang mga press con, di ba? Siguro, precisely, para malaman ng taong bayan at magkaroon ng reaction against it. That was the same reason kung bakit sinulat ko naman ito. Dahil hindi naman hindi naman in confidence nung isiniwalat sa akin. At I had the interpretation na kaya sinabi sa amin, tandaan nyo, 10 kaming nakinig nun, sinabi sa amin at kaharap ako na manunulat ako, sinabi sa amin, dahil yung mismong nagsiwalat sa amin, hindi gustong mangyari itong against din CONAS pala. na pinaplano ng liderato ng 2 kamara. So ayun, ay na rin mismo sa isang political analyst na si Lito Banayo ay yung nagsiwalat sa kanya, yung source ng pinagmulan ng impormasyon ng CONAS na ito para baguhin ang konstitusyon, i-extend ang termino ng mga senador at dagdagan pang mga senador at i-extend ang termino ng mga kongresista ay ayon kay Lito Banayo, against din pala yung pinagmulan ng source kung paano bubuuin, paano pagtatagumpayin at paano nila babalakin na mangyari ang CONAS na ito. So kaya isiniwalat kay Senator Amy, kay Lito Banayo ang lahat ng ito dahil ayaw nilang mangyari ang lahat ng ito. Para lang umiwas sa 2028 elections at hindi makatakbo si Vice President Sara sa 2028 elections, ay gagawin nyo talaga ito. Paano na kung pumabor ang Supreme Court sa ICC? Ay posible rin siguro na gamitin ng mga makakaliwa nitong mga pulahan at pink, gamitin ang ICC laban kay Vice President Sara nang mapigilan siya sa kanyang pagtakbo sa 2028 elections. Aba naman, kung talagang tunay kayong matapang, humanap kayo ng isang taong makakatalo talaga kay Vice President Sara sa malinis na paraan. Hindi yung ganito. May nalalaman pa kayong term extension, dadagdagan pa ang Senado. Diyos ko po, ang gulo-gulo na. Dadagdagan nyo pa ng gulo. Kayo ba, naniniwala ba kayo na posible kayang magamitin ng ICC laban kay Vice President Sara sa pagpigil nito sa 2028 elections? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.